Sa mga sandali ito mga kapatid, ang aking babahagi sa inyo is what is your life? O ano ang iyong buhay? Nais ko munang magsitayo tayong lahat mga kapatid. Alam ko po na since from the beginning, doon pa sa other room, ay nagpipray na po tayo. And this time we pray again. Panginoong Diyos, muli nagpapasalamat kami sa mga sandali ito na you gathered us together for the purpose to worship you and to listen to your words and to have fellowship with one another. Thank you so much, Lord, for this privilege upang kami ay tawagin, bigyan mo kami ng pagkakataon upang ikaw ay mapapurihan, Panginoon Diyos. Hindi lahat ng tao ay nakakapagpuri sa iyo, Panginoon Diyos. Pero salamat sa opportunity, salamat sa pribilehyo na ibinigay mo sa bawat isa sa amin upang mapaglingkuran ang pinakamakapangyarihan sa lahat-lahat. And as we go on to this service, let your Holy Spirit move inside and outside of this place so that maging ligtas at payapa po ang bawat isa. At lahat ng ito, dinadalangin namin sa iyong bugtong anak, namin Panginoon at tayong tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ano ulit yung napag-aralan natin na noong nakaraan? Sino nakakaalala? Ayun, no? Sige nga, Sister Joyce, lakasan mo nga. Ambassadors of Christ. Amen. Ito ay patungkol sa Ambassadors for Christ. And ano yung meaning ng ambassador? Meaning a representative of Christ here on earth. And every Christian can be an ambassador or representative of Christ. The question is, do we win souls? And do we really represent the Lord Jesus to others in our daily lives? We learned also about the marks of an ambassador o palatandaan. Nagbigay ako ng 7 points dito. Then the message. What is the message of an ambassador of Christ? Ayun, no? Alam ni Sister Joyce, no? The ministry of reconciliation o ang mensahe ng pakikipagkasundo sa Diyos through Jesus Christ. At ipinagkatiwala ito sa bawat Kristiyano. Kaya tayo ay naging ambassador ng Panginoong Hesukristo dahil kinoconnect natin ang mga tao sa ating Diyos. Amen? And we learn also the motive of an ambassador of God. Anyway, nais ko rin pong i-welcome yung ating may bahay na nandito siya ulit. And andyan po si Brother Joros. Amen. This morning, susundan ko ito patungkol sa evangelism o magbahagi ng ebanghelyo. Ebanghelyo in English ay ano? Evangelism. Evangelize. Gospel. Okay? Ngayon, what is gospel? Okay? What is gospel? Word of God. The good news. Ngayon, bakit ito tinawag na good news? O mabuting balita? Because it's from what? It's God's word. Amen. Dahil nagkaroon na ng pag-asa at kaligtasan ng tao mula sa kanyang kasalanan at mula sa kaparusahan nito. At yan ay libre. Di ba ang naging good news yan? At ang tanging tagapagligtas ng buong mundo ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Kapag meron tayong good news na nais iparating o ibahagi sa ibang tao, ano yung pakiramdam natin? Ano yung feelings natin? Siyempre, masaya tayo na ibahagi yung good news. Ano po? So, dapat sabik tayong ibahagi or excited tayong ibalita yung good news. Walang iba yung kaligtasan ng buong mundo. At yan ay matatagpuan sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, kung ang good news ay nagkaroon na ng pag-asa at kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo, so ano ang bad news? So ang bad news ay wala tayong kakayahan na iligtas ang ating mga
sarili at kung ganon sa kapahamakan o kaparusahan ang destination ng ating kaluluwa. Pero salamat sa Diyos, mayroon siyang napakagandang good news sa sangkatauhan nang isugo niya ang kanyang bugtong na anak para mamatay sa kasalanan at magkaroon ng pag-asa at kaligtasan ang sinumang sumampalataya sa Kanya. At sa lahat ng good news na mapapakinggan natin, mga kapatid, the gospel, yun yung pinakamagandang good news na matatanggap natin. Amen? Amen. Ngayon, sino sa atin dito ang confident ng masasabi na niya sa kanyang sarili na kaya na niyang mag-evangelize sa ibang tao? At kung ano-ano ang mga scriptures na kanyang ibabahagi at alam niya kung paano niya ito umpisahan. Kindly raise your hands. Praise God. Amen. Inulit ko ang aking ibabahagi sa inyo ngayon, mga kapatid. What is your life? Ano ang iyong buhay? Amen. Okay, let me read to you 1 Peter chapter 1 verse 24. Kasama ito sa ating gospel reading kanina. It says, "For all people are like grass, and all their glory is like the flowers of the field. The grass withers, and the flowers fall." Nga pala, nasa sa inyo kung saan kayo mas comfortable nagagamit ng talata kung English man o Tagalog. Okay, dahil ito ay gaya ng sabi ko kanina, ito ay about evangelism. No, dapat bawat Kristiyano ay marunong mag-evangelize. Amen? Hindi yung nakatanggap ka na ng salvation, is okay ka na. Ano po, going to church, after church, going to your place, ganun na lang. Gaya ng sinasabi kanina sa 1 Peter chapter 1 verse 24, ang buhay ay walang kasiguraduhan. Diba? Sinasabi natin ito sapagkat yan ang reality at kinukumpirma yan ng Bible. Ang lahat ay mamamatay at hindi ito pananakot sa iba. At any moment, maaaring mabawian ng buhay ang isang tao. Pwedeng mamatay sa sakit, sa accident, o kaya'y pinatay. May mga taong natulog lang, hindi na nagising. At kung ano pa man ang mga dahilan. Ang mga tao ay nagsisikap na makakuha ng good education, good job, bright future, at nais na magkaroon ng magagandang bagay dito sa mundo. Pagkatapos ay bigla na lamang magwawakas ang buhay at masusumpungan ang kanyang sarili sa kawalang hanggan o eternity. The question is, where will you spend your eternity? In Matthew chapter 16 verse 26, it says, "For what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul?" Ipinapakita dito ng Panginoon kung gaano kahalaga ang kaisa-isang kaluluwa ng isang tao. At kung napahamak na ang kaluluwa ng isang tao, ay hindi na ito maibabalik pa. At nagbigay ng babala ang Panginoon na kahit makamtan ang buong mundo ng isang tao ay hindi niya mababayaran o wala siyang maibibigay na kapalit sa kanyang kaluluwa kapag ito'y napahamak na. Gayunpaman, bagamat ang buhay dito sa lupa ay walang katiyakan dahil lahat ay temporary. Pero nais ng Diyos na ibahagi sa iyo ang tiyak at walang hanggan. God wants to impart in you which is certain and eternal. Praise God. Sinasabi niya sa atin sa kanyang salita, binasa natin kanina sa 1 Peter chapter 1 verse 24, na ang buhay ng tao ay gaya ng damo. At ang lahat ng kanyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo. At ang damo'y natutuyo at ang bulaklak ay nalalangka. May hangganan ang buhay ng tao dito sa mundo. Kahit anuman o kaano kalaki o kadami ang achievements ng isang tao, ay hindi natin alam kung kailan ito maglalaho. Romans chapter 3 verse 23, it says, "For all have sinned
and come short for all of the glory of God. Sinasabi dyan na lahat ay nagkasala. Walang taong pwedeng magsabi na hindi siya nagkasala o wala siyang kasalanan. Kung may magsasabi man ng ganon, siya ay mandaraya, ginagawa niyang sinungaling ang Diyos, at ang salita ng Diyos o ang katotohanan ay wala sa kanya. 1 John chapter 1 verses 8 and 10. Sabi dito, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili, at ang katotohanan ay wala sa atin. Verse 10, kung sinasabi natin tayo hindi nangagkasala, ay ating ginagawang sinungaling siya, at ang kanyang salita ay wala sa atin. Now, hindi lamang nasira ang ating relasyon sa Diyos, kundi pagbabayaran natin ang ating mga kasalanan. At ang kabayaran ng kasalanan ay ano? Kamatayan o walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Remember this mga kapatid, ang kamatayan ay totoo dahil ang kasalanan ay totoo. The death is real because the sin is real. Anong sinasabi sa Romans chapter 6 verse 23? For the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. And we can see those candidates in hell na pag-aralan natin before. Revelation chapter 21 verse 7, sa Tagalog ko babasahin, sabi dito, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Balikan nga ulit natin sa Romans chapter 6 verse 23. It says, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Ibinibigay ng Diyos Ama ang kaloob na buhay na walang hanggan o eternal life. Ibig sabihin, ito ay free or libre. Sa sino mang lalapit sa kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Jesucristo sa kanyang puso. Now, this can only be through faith. Okay? Sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. At ang faith na ito ay sa faith natin sa ating Panginoong Jesucristo lamang, na makapagliligtas sa ating kaluluwa mula sa impyerno at mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Hindi sa ating sarili, hindi sa ating mabubuting gawa, at hindi sa relihiyon. Tanging ang Panginoong Jesucristo lamang ang makapagliligtas sa atin. Amen? Tingnan natin sa Ephesians chapter 2 verses 8 to 9. Sabi dito, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapulit. Tingnan din natin sa John chapter 14 verse 6. Sabi ng Panginoong Jesus, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through Him. Napakalinaw mga kapatid, nasa Panginoong Jesus lamang matatagpuan ang tunay na kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Nais kong maramdaman niyo talaga ito at nais kong bigyan ito ng diin. Dapat nating tandaan mga kapatid na mahal tayo ng Diyos. Kaya ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak at mamatay sa krus upang iligtas tayo sa kasalanan. Kung inilalagay mo lamang ang iyong buong pagtitiwala sa Panginoong Jesucristo, kilalanin ang iyong pagkakasala at humingi ng kapatawaran, siya ay handang magpatawad sa ating mga kasalanan at bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Anong sinasabi sa 1 John chapter 1 verse 9? If we confess our sins, He is faithful and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Nakakasunod po kayo mga kapatid? Amen. Pero huwag nating
gawing license itong 1 John chapter 1 verse 9 bilang gumawa ng kasalanan. Kasi ang iba, hindi takot gumawa ng kasalanan eh. Kasi sinasabi nila, my 1 John 1:9 naman. Remember, kapag sinasadya mong gumawa ng kasalanan, ay nabibighati ang banal na Espiritu. Ang magiging kalabasan niyan ay ang kasalanang ikamamatay dahil walang totoong paghingi ng kapatawaran kung ganyan. Talagang mamamatay ka sa iyong kasalanan. Ang Diyos ay handang magpatawad at bigyan ka ng buhay na walang hanggan. Binasa natin kanina sa 1 John chapter 1 verse 9. Tignan din natin sa 1 John chapter 5 verse 13. It says, "These things I have written unto you, that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God." Maalala ko lang mga kapatid, meron akong kakilala dati na sa ibang church. Nabi-bless daw siya sa ating mga preachings. And then, nag-open up siya sa kanyang current situation na siya ay married before. Sabi niya, naghiwalay na daw sila ng kanyang husband. Meron silang isang anak, kasal sila. And now, meron siyang kinakasama, meron siyang boyfriend sa kanilang church din. Sabi niya sa akin, okay lang naman, di ba, Pas, na ganito, at least nasa gawain kami. And then, binanggit niya itong 1 John 1:9. And mamaya meron pa siyang binanggit na na talata. And sabi ko, ayusin mo niyo muna yan, sis, bago talaga kayo magtipon. Kung talagang wala na kayo ng iyong husband. Huwag nating ma-misinterpret, mga kapatid, yung mga Word of God. Para yung Word of God ay umakma sa ating lifestyle. Dapat tayo ang aakma sa Word of God. Amen? Amen. Ngayon, kaya napakahalaga na tanggapin at sampalatayanan ng buong puso ang Panginoong Hesukristo para sa ikapagpapatawad ng ating kasalanan, magkaroon ng pag-asa ng kaligtasan at ng buhay na walang hanggan. Praise God! I want you to know what the Bible says about the assurance of your salvation. Ngayon, nais kong malaman mo kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa katiyakan ng iyong kaligtasan. Number 1, you are now a child of God. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, you are now a child of God. Praise the Lord. Ikaw ay anak na ng Diyos. Okay, John chapter 1 verse 12. Dahil ito evangelism, kailangan meron tayong laging source sa Bible. Ano po? Hindi tayo basta magkwento lang or magsasalita sa ibang tao, kasi may mga tao talaga na mapagtanong din. Saan makikita yan? Saan mababasa yan? Okay? So, John chapter 1 verse 12, it says, "Yet to all who did receive Him, to those who believed in His name, He gave the right to become children of God." Dahil tinanggap at sinampalatayanan mo ang pangalan ng Panginoong Hesukristo, ikaw na ay nagkaroon ng karapatan or rights na maging anak ng Diyos. Kaya pwedeng-pwede ka nang tumawag sa Kanya dahil ikaw ay anak na niya at siya ay ama mo. Amen? Amen. Sa pamamagitan ng pananampalataya mo sa Panginoong Hesukristo. Ngayon, kung hindi kanya anak, kaninong anak ka? Siyempre sa kabila. Tulad ng binabanggit sa 1 John chapter 3 verse 10, hindi ko na po binigay kay Bro Jason kasi hiningin niya yung mga scriptures. Doon kasi sa 1 John chapter 3 verse 10, may mga binabanggit na anak ng Diyos at meron ding binabanggit na mga anak ng diablo. Okay, number 2. You have received everlasting life. Tingnan mo ulit yung katabi mo sa iyo sa niya. You have received everlasting life.
You have received, boss. Joros, you have received, boss. Praise God. Nakatanggap ka na ng buhay na walang hanggan. Okay, John chapter 5 verses 23 to 24. Sabi dito, upang maparangalan ng lahat ang anak tulad ng kanilang pagpaparangal sa ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa ama na nagsugo sa anak. Pakatandaan ninyo, sa ibang version, katotohanan, sabi ng Panginoon, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi nakatawid siya sa buhay mula sa kamatayan. Pansinin natin mga kapatid, ang mga tumatanggap sa Panginoong Jesucristo ay tinatanggap ang Diyos Ama. That means accepting eternal life. Ang pagtanggi sa Panginoong Jesus ay nangangahulugan ng pagtanggi sa Diyos Ama. Yan ang sinasabi ng Bible. Kaya tanggapin, parangalan, at sampalatayanan natin pareho ang Ama at ang Anak. Amen? Ipinapakita din sa atin dito mga kapatid na bukod ang Panginoong Jesus na siyang anak mula sa kanyang Ama. Malinaw? Amen. Praise God. Okay. Okay, isa pang talata dito sa number 2 na nakatanggap ka ng buhay na walang hanggan kapag tinatanggap at sinasampalatayanan mo ang Panginoong Jesucristo. 1 John chapter 5 verses 12 to 13. Sabi dito, kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa kanya ang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. Isinusulat ko sa inyo ito upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Amen? Dapat alam natin ito at confident tayong naniniwala dito bilang mga Kristiyano. Na kung tinanggap at sinampalatayanan natin ang anak, ang Panginoong Jesucristo, ay mayroon tayong buhay na walang hanggan. Ngunit sa mga nag-reject sa Kanya at hindi naniniwala sa Kanya na siya lamang ang tanging tagapagligtas, ay wala siyang buhay na walang hanggan. Maliwanag yan sa Biblia mga kapatid. And yung very familiar verse sa bawat isa sa atin, John chapter 3 verse 16. Ano po? Sino po nakakaalam ng John chapter 3 verse 16? Si Bro Edward, sige nga, Bro Edward. John 3:16. John 3:16, iba yung for that. John 3 for God so loved the world, give His begotten Son. I believe in Him is kasi. Okay, ganito ba? Sabi doon, for God, basahin mo, Bro Edward. God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believe in Him shall not first but have eternal life. Amen. Praise God. Ano po? So, whoever receive and believe the Lord Jesus, the Son of God, ay meron na siyang, it will not perish, shall not perish, but have eternal life. No? Meron na tayong security, meron na tayong assurance, at meron na tayong eternal life sa ating Panginoon Jesucristo. Amen? Okay, number 3, you are no longer condemned. Okay, tignan mo ulit yung katabi mo. Sa Tagalog mo sasabihin, sabi doon, hindi ka na hinahatulan. Hindi ka na hinahatulan. Okay. Praise God. Romans chapter 8 verse 1. Sabi dito, kaya nga, wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Okay, pero hindi natin babasahin na ganun lang mga kapatid, ha? Praise God. Ito po yung isang verse na ibinato sa akin yung kakilala ko sa ibang church na meron siya yung kinikwento ko kanina. Ngayon, kung itutuloy nating basahin sa verses 5 and 6 ng Romans chapter 8, sabi dito, ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay
walang pinapahalagahan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang mga namumuhay ayon sa Espiritu at nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. Ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Kaya ang tunay na nakipag-isa na sa Panginoong Hesukristo ay makikita sa kanyang, alin? Sa kanyang way of living, sa kanyang pamumuhay. Ang taong namumuhay sa hilig ng laman ay gustong-gusto na sinusunod yung mga bagay na ukol sa laman. At sinasabi ng Biblia, ito'y naghahatid sa kamatayan. Ngunit ang taong nakipag-isa na kay Kristo ay namumuhay sa Espiritu at sinusunod niya ang mga bagay na espiritual. At ito ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Ano nga ulit ang sinasabi sa 1 John chapter 1 verse 9? Sabi doon, subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Kung nakagawa man tayo ng kasalanan, ay malaya na tayong humingi ng kapatawaran sa Diyos. At ano yung tunay na paghingi ng kapatawaran sa Diyos? Pagtalikod sa mga kasalanan at wag nang inuulit-ulitin pa o wag nang babalikan pa. Dahil hindi dyan sinasabi na malaya na tayong gumawa ng kasalanan o gumawa ng kahit ano, kahit ito man ay masama. Tapos, planuhin mo pang gumawa ng kasalanan, then hihingi ka ng forgiveness sa Diyos. Dapat hindi ganun, mga kapatid. Ang taong nakipag-isa na kay Kristo ay sinusunod at namumuhay sa Espiritu at sinusunod niya ang mga bagay na espiritual. Okay, number 4. You have become a new creation in Christ. Tingnan mo ulit yung katabi mo. Yan, new creation yan, bagong nilalang. Ikaw ay naging isang bagong nilalang kay Kristo. Okay? Very familiar scripture sa mga Kristiyano. 2 Corinthians chapter 5 verse 17, sabi dito, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Napakaganda ng ginawa ng ating Panginoon sa Kristo nang sumampalataya tayo sa Kanya. Yung old version ng ating buhay na madilim, masama at marumi, ay pinalitan niya ito completely ng pawang bago. Hindi na tulad ng old version o fallen version ng ating sarili, kundi new creatures na tayo because we're forgiven and Jesus transformed our lives. Amen? Amen. Number 5, you have become heirs of God. Yung heirs dyan is, sige na, tagapagmana. H-E-I-R-S. Okay? Ikaw ay naging tagapagmana ng Diyos. Romans chapter 8 verses 16 to 17. Sabi dito, ang Espiritu ang nagpapatotoo. Kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Sino sa atin dito ang nag-iisip o naghahangad ng kanyang mamanahin sa kanyang mga magulang? Ano? Ngayon kung iniisip natin yung mga kapatid, masigit pa dyan ang inheritance natin sa Diyos. Amen? Di ba kapag magpapamana ang ating mga magulang, kung meron man, ay ibibigay nila ang lahat sa kanilang mga anak. Si Kuya Jerry, sigurado marami ipapamana ito. No? Ano pa kung sa Diyos
na kaya niyang ibigay ang lahat-lahat. Even those spiritual or eternal things. Amen? At sino ang kanyang mga tagapagmana? Walang iba kundi tayo at ang lahat ng mga Kristiyano dahil tayo ay kanyang mga anak. Amen. Okay? Sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoong Yeso Kristo. Kaya kung hindi kanya anak, hindi kanya pamamanahan. Ngayon, ang hinihintay po ng lahat sa ating pagtatapos. At ngayon bilang mga anak na ng Diyos, dapat mong mahalin ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Anong ibig sabihin? Mahalin mo ang Diyos ng iyong buong pagkatao. Mark chapter 12 verse 30, it says, "Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength." Sundin ang Panginoong Jesucristo sa bautismo ng tubig or water baptism at lumakad na sa panibagong buhay. Walk in newness of life. Acts chapter 2 verse 41, it says, "Then those who gladly received His word were baptized. And that day, about 3,000 souls were added to them." Kaya, ang tatanggap at sasampalataya sa Panginoong Jesucristo ay nagpapasailalim ng water baptism bilang pagsunod or obedience sa Kanya. At ito ay naidadagdag sa iglesia. Okay? And Romans chapter 6 verse 4, it says, "Therefore, we were buried with Him through baptism in death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life." Bukod sa magpa-water baptism, ang mga sumusunod sa Panginoong Jesucristo at naidadagdag ito sa iglesia, ay kailangan ding lumakad tayo sa panibagong buhay. Now, if the average life here on earth was 70 to 80 years, ilang taon ka na kaya ngayon? Kung ikaw ay 30, meron ka pang 40 to 50. Kung ikaw ay nasa 40, meron ka pang 30 to 40. Kung ikaw ay nasa 50, meron ka pang 20 to 30. And kung ikaw ay 60, medyo malapit-lapit na po. Ano po? Ikaw ay nasa 10 or 20, ano po? At kung ikaw ay nasa 80 above na, sorry guys. At kung ikaw ay nasa 80 above na, congratulations. Amen. No? Nasa bonus time ka na. You're so blessed by God with so many years to live. Amen? Pero ang katotohanan, mga kapatid, ay hindi natin alam 30 to 40. kung hanggang kailan tayo dito sa mundo. Gaya ng sinasabi kanina sa 1 Peter chapter 1 verse 24. Life is so uncertain. Ngunit, hindi mahalaga kung gaano katagal tayo nabubuhay. Ang mahalaga ay kung ano ang ginagawa natin sa mga taon na ibinibigay ng Diyos sa atin. We have only one life. It will soon be past. But only what's done for Christ will last. Sabi yan ng isang missionary. Okay, ngayon ko sana i-distribute yung gospel tract. Kaso distribute na ni Brother Jason. Ganyan ka-excited yung ano, no? Meron siyang mabunyang balita. Hindi ko na distribute ikaw bro kasi baka busy ka eh. Okay, so Nabasa na ito. ngayon kailangan ko ng isang representative dito sa harapan. Si mas maganda si ano, si ayun si Brother Joros kasi nagkakante, nagpipray ng madagdagan tayo. Ikaw na lang bro Jason. Natatakot sila maging ambassador.
Kaso walang tanong pa sa basa lang. Okay? So, halimbawa, ano po, tayo ay nasa mall. Okay? And then, naglalakad akong gano'n. Bigla kitang nakita. Okay? So, dapat ang isang ambassador ay meron siyang laging prospect. Okay? So, syempre, obserbahan mo na kita. Hindi yung lalapit ako sa iyo. Ano po? So, lalapit ako sa iyo, halimbawa. No? Laki, bro. Bro, Yes po. Hindi mo kilala. Hindi mo kilala. Stranger. Hi bro. Ako nga pala si Rocky. And taga saan ka bro? Sa Pilipinas po. Sinaryo yan eh. Ano ang pangalan mo bro? Jason po. Jason. Nice meeting you bro. And so pag napa natin Quezon City, malabong M siya. Ano po? No, malabong M siya. So, ngayon, ano bang ginagawa mo tuwing Friday? Usually po, off namin. Chill-chill lang. Wala po, pasyal-pasyal sa... Okay, so, actually, meron kaming church dito sa Pubar. And I would like to invite you. Kung okay lang sa iyo. Christian po ba yun? Yes po. Christian. Ngayon, di ba, okay na, no? Meron ako ibibigay sa iyo, bro. At in your free time, pwede mong basahin. Pero kung gusto mong, halimbawa may time pa, do you have time na pwede natin pag-usapan dito? Kung wala, meron ako ibibigay sa iyo, bro. Ngayon po, available naman po. Tataba na masyado, alam mo. Kasi ano, hindi na wala akong time. Ay, oo pa. Kasi dito, laging walang time, di ba? Ngayon, bro, meron akong iabot sa iyo na pwede mong basahin. Okay? Pwede mong basahin. And, Kasama pa ayan, pwede mong basahin yan. And then, you can call me po just in case na meron kang hindi maintindihan dyan. So, isusulat mo na yung mobile number mo. Ano po? Ayun, okay, kukunin mo yung kanyang social media account. Ano po? So, halimbawa, nasulat mo na, syempre kukunin mo rin yung kanyang mobile number, yung GCash. Para i-update ka na rin. Ano po? Then, sabi dito sa dulo, sabi dito bro, if you have been blessed with this gospel tract, or need to be enlightened more with the Word of God, kindly let me know. Praise God. Galing na galing na. Busy po kasi ako. Basahin nyo na lang po. Sige. Sige. Hanggang pa sa PPP. May student po ba yan after? Meron. Okay, so, hindi lang po doon nagtatapos mga kapatid. Kailangan din kung tatanungin mo rin siya, pwede ba kitang ipag-pray? Ano po? O kaya, pwede ba kitang tawagan on Thursday para ma-update kita ng Friday? Ano po? So, it's time siguro mga kapatid na bawat isa sa atin ay kumilos. Amen. Amen? We are the ambassadors of Christ. Amen? We need to connect people to God. Amen. No, especially those lost souls. Amen? Kaya tularan natin ang ating Panginoon Jesucristo na mayroon talaga siyang compassion sa bawat kaluluwa. Dapat sa ating isipan, katulad din ng Panginoon Jesucristo, na every soul is important. Ano po, hindi natin pipiliin. Praise God. No. So yung mga gospel tract mga kapatid, merong draft kay Bro Jason. Kung gusto nyo humingi sa kanya, pwede niyang i-print. And then, dapat lagi tayo may hawak nito mga kapatid. Kung may mamimit tayo someone, is pwede natin itong ibigay sa kanila. Okay, remember, ang hawak natin is the gospel, ang mabuting balita. And kung mabuting balita ang hawak natin, and we really believe on this, ay excited tayo ibalita ito sa iba. Amen? So, kung ikaw ngayon nag-iisip, wala pa akong prospect, pwede mong isipin yung mas malapit sa inyo, your family or your relatives. Amen? Okay, so,
Nais kong magsitayo tayo lahat mga kapatid. Let me end this in prayer. Kasi kanina sa ating praise and worship ay ibinigay naman na natin yung todong pagpupuri sa ating Diyos na buhay. Amen? Let me end this with prayer mga kapatid. Panginoong Diyos, salamat po muli sa mga sandaling ito. Salamat po sa iyong mga salita, Panginoong Diyos. May you always guide us, Panginoong Diyos, na saan man kami dumako, Panginoong Diyos, ay iniisip namin yung mabuting balita mo sa bawat isa, Panginoong Diyos. Guide us, Panginoong Diyos, lead us sa mga tao na magiging prospect, Panginoong Diyos, sa mga taong tatanggap sa iyong mga salita. And let your Holy Spirit empowers us, enables us, encourage us, lead us, upang magkaroon kami ng courage, ng wisdom, upang ibahagi ito sa ibang tao. Panginoong Diyos, nagpapasalamat po muli kami. Nawa, tulungan mo po ang bawat isa sa amin na maging kagamit-gamit ang aming buhay, lalong-lalo na sa pagpapalaganap ng iyong mga banal na salita. Lalong-lalo na sa pinakamagandang good news sa buong mundo, ang gospel. Through Jesus, nagkaroon ng hope, nagkaroon ng salvation ang sinumang tatanggap sa Kanya, Panginoong Diyos. Nagpapasalamat kami sa iyong pag-ibig, pagmamahal, napakalawak na pagmamahal sa iyong biyaya, Panginoong Diyos. Ikaw ang gumawa ng solution, Panginoong Diyos, upang magkaroon kami ng kaligtasan. You sent your Son, Jesus, para sa amin, Panginoong Diyos. Kung titignan namin ang aming mga buhay dati, Panginoong Diyos, salamat, binago mo po ito. At ngayon kami na ay ginagamit mo upang baguhin naman ang ibang tao. Panginoong Diyos, tulungan mo po kami, nawa magampanan po namin ang aming titulong Ambassador for Christ. Ang pagiging isang Kristiyano na mayroong compassion for other souls. Nawa, lagi namin isipin, Panginoong Diyos, every soul is important. Salamat, Panginoong Diyos, nawa gamitin mo po ang buhay ng bawat isa, lalong-lalo na, Panginoong Diyos, sa pagpapalaganap ng iyong mga salita. Lahat ng ito, dinadalangin namin sa iyong bugtong na anak na aming Panginoon at tayong tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen. Akin pong ibinabalik sa ating guwapong presidente. Yun o. God, pagiging ng Panginoon, isang napakalawak, napakagandang balita na naman ang narinig sa mga nito mga kapatid. Tayo po ba ay na-bless sa salita ng Diyos? Amen. God is good All the time. and all the time. God is good. Ano yung isa mo, bro? God is great. Tapos ano yung isa? Above all. God is great. Above all! And above all, God is great. Amen. God. Talakpakan natin ang Diyos sa buhay. Ngayon po mga kapatid ay, bago natin umpisan yung testimony, muli, narinig naman natin yung salita ng Diyos. Ang sabi, yung isa sa mga nagtumatak sa akin sa sinasabi ko ng Pastor Riz, yung mga kasalanan natin kapag ating hinihingi sa Diyos, ating ibulong sa Diyos, ay kaya niyang patawarin. Napakalaki ng Diyos kumbaga, ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay sobrang laki. Napakalaki talaga ng pag-ibig ng Diyos. Ngunit, tayo ay may responsibility rin na huwag nang kumbaga, huwag nang maligo pa doon sa kumunoy ng kasalanan na yan. So, binigyan tayo ng karapatan ng Diyos, binigyan tayo ng chance ng Panginoon, gamitin natin ito kung masunod sa Kanya ng buong buo. Amen? Amen. Praise God!